Southeasterlies magpapaulan ngayon sa halos buong Southern Mindanao at Eastern Mindanao. Yung ibang surface trough at naghahalo sa malawak na amihan o northeast monsoon natin, magpapaulan naman sa iba't ibang bahagi ng Southern Luzon at Visayas area. Diffuse shear line na namamagitan sa may bahagi ng Surigao at Southeastern Visayas ay hindi na masyado pansin, pero yung water vapor nag-accumulate pa rin sa pagitan nito na magdadala ng mga kaulapan sa buong Eastern Visayas at Mindanao. Pero nalalabi ng Lolo Luzon hanggang Metro Manila at ilang bahagi ng Mimaropa magiging maliwalas, pero very gloomy po tayo, highly concentrated na lamig ang ating iiral ngayong araw. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, January 14, 2024. Ang oras sa ating voice prop ngayong umaga ay alas 10:21 na ng umaga. Ang sarap pa ng tulog nyo mga folks, lalo na ngay kaninang madaling araw at nakararamdam tayo ng mas malamig na simoy ng temperatura at hangin na mas bumaba pa mula ng kagabi. At alam kong ramdam na ramdam ninyo ang napakalamig na simoy ng hangin kabilang na dito sa amin sa Caloocan at ilang bahagi ng Metro Manila. Bagamat dahil dyan ay magiging mas gloomy po tayo, highly concentrated po ang ating kaulapan, dulot po ng rumaragasang amihan sa atin ngayon sa buong Luzon, kaya magiging mas maulap po at very hazy at halos zero visibility po sa mga matataas na level ng kalupaan dito sa Luzon area. Sa ating current conditions sa forecast po, gloomy po. Actually, very gloomy na nga po eh. At partly to mostly cloudy po. Dahil dito sa amin sa Caloocan, mostly cloudy po. Hindi lang basta partly cloudy ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. Maaring sa ibang bahagi ng Metro Manila at maaring partly cloudy pero very gloomy po kasi kaya halos mostly cloudy na rin maituturing base sa live CCTV snapshots na makikita nyo sa screen. Sa lowest temperature rather, na naitala na aking weather station kaninang 6:10 a.m. ay lumabas na pinakamababang temperatura na po na naitala sa amin sa Caloocan ngayong buwan ng Enero na nasa lowest of 23.7 degrees Celsius. Maginaw na po ito para sa amin sa Caloocan. So expected sa malamang kay dyan sa Quezon City, maaaring nasa around 20.2 o 3 siguro sa kanila. Mga bandang ganyan, o 20.3 degrees Celsius. Kung titingnan niyo kay Pag-asa, kahit hindi ko nasilipin, nasa around 23.3 degrees Celsius ang temperatura dyan sa Quezon City. Kasi medyo mataas yung altitude ng lupa sa kanila. Sa amin kasi sa Caloocan, halos below, not below sea level, nasa halos sea level po kami. Diyan sa Quezon City, above sea level sila ng bahagya, kaya mas malamig ang temperatura sa kanila. So, nagbavari ang temperatura base din sa elevation ng lupa sa iba't ibang bahagi ng lugar sa bansa. So, dahil medyo mataas po ang elevation sa Quezon City, kaya inaasahang nasa 23 o around 23.3 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura dyan dito sa Metro Manila kung ikukumpara. Sa temperature naman na naitala kahapon ito ng 2:27 PM, nakapagtala kami ng medyo katamtaman at comfortable na 31 degrees Celsius na maikukonsidering pinakamataas na po na alinsangan dito sa amin sa Caloocan. So medyo malamig na talaga. Wala tayong masyadong ganap. So sa ating PH16 in past 24 hours ay mangunguna naman ang San Jose pa rin dyan sa Mindoro na nasa maalinsangan temperatura pa rin dahil kanlurang bahagi kasi yan ng bansa. At alam nyo na po bakit at ilang beses ko na po yan na ipapaliwanag. Kaya nasa 35 degrees Celsius po ang alinsangan na temperatura dyan sa may bahagi ng Mindoro pa rin. At sa pinakamababang temperatura sa Baguio City ay mas bumaba pa ngayong araw kumpara noong January 12, 2024. Kung di ako nagkakamali, mga January 12,
dahil nung nakaraan ay nasa 12.9 degrees Celsius po yung lowest temperature sa Baguio City nung nakaraan. Ngayong araw ay bumaba pa ito ng 0.1. Kaya nasa 12.8 degrees Celsius naman ang pinakamababa na temperatura sa bansa ngayong buwan ng Enero. Siyempre, mas mababa pa rin talaga sa Benguet. Hindi na natin na i-consider yon dahil lagi talaga mababa yun. At kung kukumpara sa Atok Benguet, baka nasa kanila ay nasa around, kung di ako nagkakamali, mga estimated, mga 11 degrees siguro sa kanila o pababa. Mas mababa. Kasi sobrang taas po ng elevation sa Atok Benguet kumpara sa Baguio. Sa precipitation naman ay inulan pa rin ang bahagi ng Surigao City dahil nasa silangang bahagi ito at naipaliwanag ko na ng ilang beses yan. Huwag na po natin sanang tanungin. Pwede na ninyo i-recall yan para sa mga nagtatanong pa rin na bakit inuulan pa rin kami at na despite na may El Nino. Ay ilang beses ko na po yan na ipaliwanag. Paki-recall na lamang sa aking YouTube channel. Nasa 117 mm po ang total rainfall dyan sa Surigao. At inaasahang magtutuloy pa rin yan lalo na't umiiral po yung southeasterlies mula dyan sa may bandang southern hemisphere na kumikilos yung trough clouds na nagpapaulan ngayon sa silangan ng Mindanao at southern Mindanao. Munti ko na makalimutan ay ating heat index pala dahil ang aking highest temperature dito sa Caloocan ay nasa 31 degrees Celsius. Ibig sabihin lamang mababa rin ang aming heat index kahapon na nasa 37 degrees Celsius lamang. So, halos hindi dama ang heat index. Pero kung kukumpara kay Pag-asa sa mga weather stations nila, ganun din sa kanila, hindi man lang umabot ng danger level. Although nasa extreme caution ito o extreme level ng highest temperature, pero may kukonsiderang comfortable na yan at katanggap-tanggap na ng katawan ng tao. Huwag lang umabot sa danger level ng 40 plus degrees Celsius. Pataas, yan medyo hindi nakatanggap-tanggap ng katawan ng tao kung maituturing. Sa ating outside humidity, nasa 72% pa rin po ang ating moderate humidity at tumataas ito ng 1% since last hour. At dahil sa malakas ang ating amihan, nasa 1,015 hectopascals naman ang ating isobar o atmospheric pressure. Steady ito since last hour. Kaninang 8:59 AM, uabot pa nga ito ng 1,016 hectopascals. Sobrang taas talaga dahil napaka-dry, sobrang dry po ng ating amihan at dahil dyan ay yung lawak ng coverage ito umaabot nga po sa Metro Manila. So very dry po tayo at mataas ang atmospheric pressure. Ano mga low pressure area, hindi yan kakayanin ng ganyan po kataas na high pressure area. Sa ating high tide and low tide status ay manatiling mababa pa rin po sa maghapon ang ating high tide. At sa gusto ulit malaman kung gaano ba kataas yan, yung low tide na yan. Well, kung titingnan natin, ine-expect natin na napakababa yan, halos negative 0.4 meters ang taas. Magra-rising pa ito mga bandang tanghali, mga 12:16 ng tanghali bago pa ito totally mag-high tide, mga bago maghating gabi, naaabot ng 1.3 meters. So, typically, mga gabi o madaling araw pa magha-high tide. So, napakababa. Ayan napakababa. So, layo-layo po muna yung mga mangingisda natin kung dyan kayo sa may bandang pampang ng Manila Bay dahil wala tayong aasahan dyan dahil halos gatalampakan lamang ang taas ng tubig dyan, kaya layo-layo muna sa mga mangingisda natin. At maaring tuloy-tuloy pa rin yan habang inoobserbahan pa rin natin yung daloy ng malakas na hangin ng gale force at amihan. At sa ating almanac, kung sisilipin naman natin, ay sumikat ang haring araw kaninang 6:24 AM at tinasan lulubog ito mamayang 5:45 PM. Dahil 9% illuminated na po yung waxing crescent ng liwanag ng buwan at sisilipin natin sa positioning nito. Ayan, kaka-moonrise lamang kaninang 8:53 AM at inasang lulubog ito mamayang gabi naman at 8:46 PM. Oh, by the way, bago lumubog yung araw, magkakaroon ng conjunction ang Saturn at Moon. Dahil mas gloomy po dito sa Luzon, sa mga area na open clouds po, magandang pagkakataon na kunan nyo po ng magandang shot ng inyong mga camera lens
ang pagkakataon na ito na conjunction ng Moon at Saturn. At sa mga astrophotographer natin, dahil ako mukhang malabo ko makukunan ito dahil na napakamaulap po talaga dito sa amin sa pwesto sa Caloocan. So mukhang malabo po itong makukunan. Hopefully, siguro hapon mag-clear sky sana para makunan natin ng magandang shot ang conjunction ng Moon at ng Saturn. Magandang pagkakataon yan. So, magmo-moonrise po ngayong umaga. Kaka-moonrise lang at 8:53 AM at lulubog po ito mamayang gabi at 8:46 PM. At ang ating air quality na natiling moderate po ang concentration ng ating hangin sa paligid dahil yung thermal inversion at hindi masyado nakakapaitaas yung ating air pollution dito sa siyudad sa Metro Manila at kaya nanatili itong nasa 53 yung air quality index natin. Magmas po tayo, lalo na sa mga sensitibo ang baga. Sa ating local weather outlook naman, para ngayong linggo hanggang bukas na po ito, magiging partly cloudy daw ang maghapon. Walang naka-indicate na chance ng pag-ulan. Well, good news yan. Typically, magiging makulimlim lamang at mas maulap ang maghapon ngayong araw. Pero bukas po ay magiging klaro daw ang maghapon, pero may chance ng pag-ulan na 19 to 20% chance. Typically, mga drizzle and light rain showers ito madalas. Well, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery in real time. Unahin muna natin ang katimugan ng bansa dahil dito po ay mas inuulan ngayon ang bahagi ng Southern Mindanao at Eastern Mindanao. May mga ilang kaulapan din na namumuo dahil sa salubungan ng ating northeast monsoon. Ayan, mababa pa nga yung altitude ng daloy ng amihan, Tapos sumasalubong naman siya dito sa may bandang southeasterlies trough wind flow nito. Ito ay medyo mainit na hangin kaya nagkakaroon ng mataas na highly concentration ng water vapor lalo na dito sa may silangan ng southeastern Mindanao na nagpapaulan ngayon sa bahagi na ito ng buong Caraga, Compostela Valley at Davao region. So magiging mas maulan po ang ating maghapon dyan, magdala po ng pananggalang sa ulan bukod sa magiging mga ilang pagsikat ng araw dahil inaasahan sa maghapon magiging maulan po at inaasahan ng moderate to heavy rain showers. Paghandaan ito at iwasan na lamang kung magkaroon ng mga malakas na pag-ulan na magdudulot po ng mga pagbaha. Maghapon yan mga folks dahil mataas po ang concentration ng southeasterlies natin at naipaliwanag na nga po natin yung daloy ng hangin na yan mula sa may bandang southern hemisphere o bandang equatorial. Kaya yung hangin nito na nagko-concentrate ng mataas na water vapor na magdadala ng pag-ulan sa halos buong southern at eastern Mindanao area. Siyempre, madadamay yun ang bahagi ng Eastern Visayas dahil yung diffuse shear line pa rin ay naririto pa rin. Although, halos sa manipis na ito dahil wala na nga po masyadong madaanan ang easterlies o yung mainit na hangin sa dagat Pasipiko. Halos wala na. Halos nanahimik muna ang easterlies dahil wala na itong madaanan o napakakipot na ng espasyo niya. At yung buong northeast monsoon o yung amihan ay nasakop na halos buong bahagi o 3/4 ng buong bansa. Kaya hindi na masyado nakakapag-accumulate yung easterlies para magbunsod ng makapal na shear line sa pagitan ng Surigao del Norte at bandang Eastern Visayas o bandang Southeastern Visayas yung pagitan na yan. Pero it doesn't mean hindi pa rin uulanin dahil magkakaroon pa rin ng medyo saturated na kaulapan dyan sa Eastern Visayas at buong bahagi ng Northern at Eastern Mindanao. Magkakaroon po kayo ng mga kalat-kalat at pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog po dahil mas mainit po ang temperatura kasi dyan sa bahagi ng Mindanao at southern part ng Visayas. Kaya expected ang mga localized thunderstorms. Ngayon, kung titingnan natin ang mas malapitan sa Himawara 8 para sa mga areas na aasahang uulanin, nabanggit ko na nga po ang buong Davao Region, Compostela Valley, at areas ng Caraga. So, hindi na natin isa-isahin yan. Damay na rin ang Surigao City, patawid na yan ng Isla ng Dinagat at Siargao, hanggang dyan sa may bandang Southern Leyte at southern part ng Samar. Siyempre, ang Eastern Samar ay magiging partly tumusikaw din ang inaasahan sa hapon at sa gabi ay expected din ang mga kalat-kalat na pag-ulan ng mga ilang pagkidlat at pagkulog. And the rest ng buong Central Visayas hanggang dyan sa bahagi ng west portions ng Visayas, despite na medyo partly cloudy at magiging humid ang temperatura dyan,
ay magiging maulap at magkakaroon din kayo ng mga ilang series ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Typically, mga ilang light to moderate showers, kabilang ng Cebu, Bohol, buong areas ng Bacolod, Negros Region, lalo sa may bandang Dumaguete, Siquijor, pataas na yan ng Iloilo, San Jose de Benepista, hanggang dyan sa may Kalibo, Aklan, sa Panay Island. So magdala lahat, maghanda na lamang ng pananggalang sa ulan anumang oras, despite na magiging maaraw sa bahagi ng kanlurang bahagi ng Visayas, and the rest ng kanluran naman ng bahagi ng Zamboanga Peninsula, magiging despite na humid, mataas po ang temperature pa rin, at magiging partly cloudy, expected ang mga ilang series din ng mga isolated, scattered rain showers, and localized thunderstorms, lalo na sa Zamboanga del Sur. And the rest ng source din, damay na rin po sa mga kakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan na mula sa may General Santos City, pataas na yan ng Cotabato. And the rest ng Lanao del Sur, magiging maulap at magkakaroon din ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Siyempre, ang buong Northern Mindanao, mula Cagayan de Oro hanggang Butuan na po yan, magiging maulap din at series din na mga scattered rain showers and localized thunderstorms. So, ingat po sa mga potentially nababain sa area na yan at asahan ang mga biglaang buhos ng ulan ngayong maghapon. Pero mula Southern Luzon hanggang dyan sa bahagi ng Bicol Region ay magiging maulap din po at mga ilang kalat-kalat na magpag-ulan na may ilang mababa ang tsansa ng pagkulog at pagkilat. Typically, mga isa-isa lamang, lalo na sa bahagi na yan ng Romblon areas, Masbate, at the rest ng Burias Island, papasok na yan ng buong Bicol Region mula Iriga hanggang Sorsogon. Damay na rin, siyempre, ang isla ng Catanduanes at the rest ng Camarines Sur. Pero pagdating sa Camarines Norte, magiging partly towards likaw din ang iiral. Very gloomy po tayo, ha? Dahil sa umiiral na amihan, kabilang na ang buong Quezon Province, Calabarzon, kabilang na ang Metro Manila, pataas na yan ang bahagi ng Bulacan area. So, very gloomy po tayo. Magkakaroon lamang ng series ng pagsulpot ng haring araw, pero mamaya lalo na sa hapon ay magiging maulap po tayo. Ang bahagi naman ng Mimaropa, syempre magiging mas maulap po ang parte ng Occidental Mindoro, pero expected ang mataas na temperatura sa bahagi ng Oriental Mindoro, dyan sa Santa Cruz, Siblayan, Mamburao, hanggang dyan sa may bandang Puerto Galera. So, medyo sunny din, maaraw at maalinsangan pa rin despite na medyo partly cloudy, and the rest ng Palawan area. Huwag masyadong magbibilad sa titig sikat ng araw, isolated lamang ang mga pag-ulan just in case, lalo na sa hapon, sa gabi o madaling araw. And the rest ng Northern Luzon, mula sa bahagi Northeastern Luzon, magiging concentrated at napakamalamig po ang simoy ng hangin dyan, ha? At jacket-jacket po tayo mga folks, mula dyan sa bahagi ng Ilocos Norte and the rest ng Cagayan Valley, pababa na yan ng bandang Quezon Province, dyan sa silangang bahagi ng Northern Luzon, mula Kasiguran, Aurora hanggang Baler. Dahil mas maulap po ang areas ng diyan, hindi gaya sa makanlurang bahagi ng Northern Luzon, na dyan sa bahagi ng Ilocos Norte, pababa ng Lawag, Bigan, Benguet, Baguio, Pangasinan at Zambales at ilang bahagi sa Central Luzon, dyan sa Tarlac, mas maaraw po sa inyo dyan at mas tuyot o drier po ang ating paligid dyan. Kabilang na nga rin ng Oriental Mindoro, mas tuyot din po. So, mas maaraw po sa inyo despite na makakaano kayo ng matinding sikat ng araw sa umaga, pero mangunguna po ang lamig ng simoy ng hangin, lalo na sa matataas na kabundukan ng Baguio at Benguet. So, inaasahan natin na mas bababa pa ang temperatura na yan hanggang sa susunod na buwan habang umiiral ang malakas na amihan. Inulit ko, hanggat malamig pa po sa loob ng buwang ito hanggang sa susunod na buwan, i-enjoy na po natin dahil pagdating po ng dry season, mamimiss po natin ang ganitong kalamig na temperatura. So, inulit ko, ang magiging dryness po dyan sa bahagi pa rin ng Northwestern Luzon. Mananatiling dry po yan, tuyo. Kaya yung dry spell dyan ay nanatiling mataas pa rin, mga folks. Kamustahin naman natin yung ating computer-generated tropical cyclone sector. At despite na wala naman tayong sama ng panahon sa Pilipinas, mapapansin natin may category 1 na severe tropical storm na po dito sa may bandang Belal. Malamang ay sa may bandang Indian Ocean ito. Kung hindi ako nagkakamali, silipin natin para mas accurate natin makikita. Saan ba yan? Isang tropical depression. Tapos, ito, sa may bandang Madagascar na naman. Pagkandong buwan talaga, binabayo ng bagyo ang bahagi ng Madagascar, ano?
At nasa typhoon na category na pala ito, si Belal, na may maximum wind speed of 133 kilometers per hour at bugsong umaabot ng 168 kilometers per hour. Mabagal ang pagkilos nito. Bandang pa southeast yata yung galaw nito. Well, kung pagbabasehan natin yung actual na track, walang lumabas sa aking monitoring kasi naka West Pacific monitoring kasi tayo eh. Nasa Westpac monitoring. So, hindi sakop ng aking radar sa aking webpage. Hindi siya masyado kita. So, wala siya sa may Westpac Pacific kaya hindi lumalabas yung cyclone track. So, wala tayong expect dahil naka-filter po kasi para lang sa may bandang Westpac lamang lilitaw yung mga tropical cyclone tracks. So, pero kung hindi ako nagkakamali, Southeast yata yung kilos nitong bagyong ito na si Typhoon Belal. Kung may mga Pilipinos po tayo sa may Madagascar, ingat na lamang po dahil nasa typhoon category 1 na po ito. Ayan. Pumagitan kasi kaya severe tropical storm pa rin. Pero typhoon maituturing yan kung titingnan natin. Pero sa 10-minute average, sa severe tropical storm ito at 99 kilometers per hour. At yung isa naman ay nasa tropical depression na po ito. Ang central air pressure nito at 1,006 hectopascals, maximum wind speed of 46 kilometers per hour at wind gust of 58 kilometers per hour. So mukhang ito lang ang mas agresibo, itong si Belal na nasa typhoon category 1 na nga po na maituturing. Yan o. 1 point na lamang para pumitik ito as typhoon category. Pero severe tropical storm to. Medyo naging alanganin do sa point something na yung round off. Pero consider na rin as category 1 typhoon na magitan lang between severe tropical storm. Pero dahil sa lakas niyan, maaaring typhoon category 1 na nga siya. And the rest naman, sa Pilipinas, wala naman tayong aasahan na anumang sama ng panahon na mabubuo. So, silipin muna natin yung Global Assessment Monitoring para sa inaasahang mataas na alon at gale force. Unahin muna natin yung alon sa bansa. Well, gaya na aking sinabi kahapon, bawal pa rin lumayag ang ating maliit na sasakyang pandagat sa buong silangan ng bansa dahil aabot ng 2.5 meters po ang alon natin dyan. Kaya negative po talaga mga folks. Sa Hilagang Luzon naman, sa off-coast ng Northern Luzon na Batanes Group of Islands, bawal pa rin po. Nasa 1.25 meters pa rin ang taas ng alon. Pero sa kanluran ay wag lang lamang lalagpas ng 3 nautical miles. Medyo alalayan na lamang ninyo ang inyong mga bangka dyan dahil malakas po ang bugso na hangin. Yung gale force po ang medyo delikado. Kahit na kalmado ang karagatan dyan sa kanluran ng bansa masyado within 3 nautical miles. So maliban dyan ay wala po tayong inaasahan pa rin sa manang panahon sa loob at labas ang ating bansa. Maliban na lamang sa daloy ng southeasterlies na ito na magbubunsod po ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa katimugang bahagi ng Mindanao at Eastern Mindanao at nadadamay ilang bahagi ng Southern Visayas. So, yun na lamang ang ating pansinin at inasahang mukhang mawawala po muna pansamantala ang shear line dahil hindi na nakapag-accumulate itong easterlies. So, mamumutawi po ang halos buong bansa natin ng daloy ng ating amihan o northeast monsoon lamang. At wala tayong inaasahan na shear line dahil wala nga pong maipwesto itong easterlies. At wala naman tayong namamataan maliban na lamang sa Southern Hemisphere na may mga low pressure systems na pong namumuo maging dyan sa bahagi ng Northern Australia. So expected na may mga mabubuong tropical cyclones dyan. Puro Southern Hemisphere po ang mamubuo. Pero sa bahagi ng West Pacific, mukhang malabo po tayong may maaasahang mabubuo na anumang tropical cyclones. Sa dam elevation naman, kung sisilipin natin hydrological monitoring, normal naman po ang Ipo, Lamesa at Angat Dam. Constant po ang yung naging output graph nila. So mukhang sapat na po yung level ng kanilang elevation level. At mukhang nakalibrate na nila yung level ng water level dahil nag-update na sila ng kanilang graph monitoring system. Kaya kung titingnan naman natin, maganda naman po ang resulta. Wala naman pong spilling. Hindi naman nag-spike masyado yung spilling level. So, normally,
tama naman yung level ng tatlong dams na ito. So wala tayong magiging report nito since January 11 ang huli nilang plotting. Sa pagbaha naman ay na-expect nga po ang silangang bahagi ng Visayas at bahagi ng Eastern Mindanao, lalo na sa may bahagi ng Surigao area at bahagi ng bandang Agusan del Sur. Pero parte ng Surigao del Sur po ito na magkakaroon ng moderate chance na babahain daw ang area na ito. So sa mga kababayan natin, expected po, ingat po sa mga potential na pagbaha, lalo na dito sa bahagi ng Samar Region at Leyte na nasa red warning po na tsansa ng babahain ang buong Eastern Visayas area. Mula dyan sa bahagi ng Leyte hanggang Borongan, Eastern Samar. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Linggo, January 14, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Linggo, January 14, 2024. Huwag pong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pinoweather.com para sa mga ilang nating balita na hindi natin na-report ngayong umaga. Pakisilipin na lamang po kung nakulangan tayo. At makikita naman ninyo yung real-time updates mula sa aking weather station sa Caloocan. Siyempre, pati mga weather feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.